Tayo pong lahat ay tumayo para sa tawag sa pagsamba. Purihin ang Panginoon inyong banal na nilalang, pagkat siya'y dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Si Yahweh nagbibigay ng lakas sa mga hirang, at siya rin nagpapala upang sila'y matiwasay. With many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem rose, all music bowed its own. Awake my soul and sing, O him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Lord of love, behold his hands and side, rich wounds yet visible above, in beauty glorified. O hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail through all eternity. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through him give, from yonder glorious throne. To thee be endless praise, Lord of for us has died. Be thou, O Lord, through endless days, adored and magnified. Manatili po tayong nakatayo. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang magkasama-sama sa iyong tahanan, upang Opo, magbigay papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Opo, amin. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kaming handa sa pagsamba sa iyo. Opo, amin, Diyos. Kami po ay iyong balutin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at nawa, O Diyos, mapuspos kami sa iyong mga salita. Ikaw po ang maggabay sa amin sa buong panahon ng aming pagsamba. Nawa, O Diyos, ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap ang aming gagawing pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabay-sabay nating bigkasin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Meron po ba tayong ngayon lang natin kasama sa ating pagsamba, sa ating pagdiriwang? So, purihin po ang ating Diyos, tayo nagdiriwang sa kanyang kabutihan sa umagang ito.
Tayo po ay muling magsitayo at ating ipadama ang ating mainit na pagtanggap sa ating mga kapatid. Tayong lahat po ay tumayo, batiin po natin ang bawat isa. Sabihin po natin sa kanila magandang umaga. Habang kinakanta po natin yung mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit. Pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan tayo di kita'y pagpapalit. Pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay aming Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan tayo di kita'y magpapalit. Pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. I'm trading my sorrows. Sabihin natin sa ating I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Father, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Minsan pa, yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain.
umaga, let's feel the presence of our God. Alam ko, Father, na ngayon marami tayong struggles, pero despite the struggles natin, si Lord lagi siyang nandyan. Yung cross, binigay niya yun para sa atin, para palalahanan tayo, na namatay siya para sa ating mga kasalanan, para iligtas tayo, at para paalala sa atin na mahal niya tayo. Kaya let's sing this as our prayer. Sinasabi natin kay God na, Lord, wala na akong hanapin pa eh. Ikaw pa lang sapat na para sa akin. Let's sing this. Let's say, Father, we love you. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Sabihin mo kay Lord, Lord, mahal na mahal kita, Father God. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Minsan pa kantahin natin, kapayapaan na nagmumula sa'yo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na nakamit sa piling mo. Sabihin mo kay Lord, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Ngayon, pwede po ba nating ipikit yung ating mga mata habang sinasabi natin sa ating Panginoon, Lord, ikaw lang naman yung laman ng puso ko. Ikaw lang naman yung dapat pinapapurihan ko kasi kung wala ka naman, wala rin ako dito. Sabihin mo sa Kanya kung gaano ka nagpapasalamat. Sabihin mo sa Kanya kung gaano mo siya kamahal. Sabihin mo sa Kanya kung gaano mo dinedesire na mas makilala mo pa siya.
habang nakapikit yung ating mga mata, kantahin natin to ng wholeheartedly. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama, wala nang papantay sa iyo, aming Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso, ko, aming Ama. Kaya ang naisin ng puso ko. Sa piling mo, aming Ama, ikaw lang nais na aming puso. Mahal na mahal ka po namin. Maraming salamat. Itaas po natin ang pangalang ating Panginoon. Bigay po natin ating pinakamalakas na pagkakas. Purihin ang ating Panginoon. Una po, patuloy nating isama sa ating panalangin ang ating mga kapatid na sa kasalukuyan ay narin pa rin sa hospital, si Lola Edad. Ating isama po na siya ay patuloy na maka-recover. At ganun din, yung patuloy na pagpapagaling ni Nanay Letty Aguilar, gayon din ni Capredi Esquera. At gayon din ang patuloy na pakikipagbuno po sa sakit na cancer ng ating mga kapatid, si Ate Nerissa Mayo, si Ate Salve Tugawa, maging si Ate Feli Resultan. Patuloy po natin silang isama sa ating panalangin, maging si Ka Alice Soma Cruz. Ano po, isama natin sa panalangin. Ang patuloy na kagalingan po ay maranasan ng ating mga kapatid na ito. Ganyan din, ating pong patuloy na nais ibalita na naging matagumpay po yung senior camp. Actually, ito po ay Encounter God Retreat na ginawa po ng ating mga kabataan doon sa Tagaytay Mission Camp. At mamaya pong 2:00, kayo ay inanyayahan na maging kabahagi ng kanilang gagawing graduation sapagkat sila po ay nakatapos na ng second level ng consolidation process ng G12. So mamaya sila po ay gagraduate upang ipagpatuloy ang panibagong antas ng kanila pong pag-aaral doon. At mamaya ay marinig din natin yung 86 na patutuo ng patuloy pong ginawang pagbabago sa kanilang buhay ng ating Panginoon. Ito po ay naging bago sa kanila sapagkat ito po ay naranasan nilang patuloy na makipag-encounter sa Panginoon. Ito po ay 3 days incubation. So, pa rin ang ating Panginoon. So, mamaya po, ang bawat sa inayahan, doon po sa ating church building sa bayan, 2:00 ng hapon. At ganun din po doon, ang kanilang pong mga gawain ay magpapatuloy din. This coming Sunday naman po, 2 to 4 din, meron pong fellowship mula ages 12 to 24 yung ating mga kabataan. At gayon din, mag-i-elect po sila ng bagong pamunuan ng UMYF. Kaya samahan po natin sila ipanalangin. Gayon din, yung ating pong G12 ng adult naman ay nagpapatuloy bukas po, 7:00 ng gabi yung ating gawain. Ganyan din, ating pong patuloy na suportahan yung ating ginagawang panalanginan every Wednesday. Huwag po nating kaligtaan na huwag dumalo sa ating panalanginan. Napakahalaga po niyan sapagkat napakarami po ang ating kailangang ipanalangin.
Gayun din yung ating patuloy na makikibahagi sa ating pong paggawain ng ating faith building. Nasa 75% na po ang natatapos at tayo nagagalak sa Panginoon dahil naka-raise na po tayo for 2 months ng 1.4 million. Kaya lang, nangangailangan pa po tayo ng halos 1 million pa rin. Ano po? Para totally ma-finish na po talaga yung area. So patuloy po natin yung isama sa panalangin at pagdaupang palad po natin na ating masuportahan ang gawain niyon. At syempre po, ang highlights natin sa buwan ng June ay ang ating 98 Thanksgiving Celebration. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. 2 taon na lang. Ayan. Tayo po ay 100 na. So, purihin ang ating Panginoon. At ang team po natin for this year, make disciples of Jesus Christ to transform the world. Yan po ang quadrennial team ng the United Methodist Church sa buong mundo. Ang ating pong mga gawain, nandyan po, yung highlights natin, yung ating anniversary Sunday, sa 3rd Sunday po yan. Siyempre, wag natin kaliligtan ang ating everybody's birthday offering kay Lord. At siyempre po, dahil yan ay pagkatatag ng ating iglesia, hindi ng church building, kundi ito po ay celebration ng katapatan ng Diyos sa loob ng 78 taon ng Metodismo o Metodista dito sa Taytay. Kaya po, i-break po natin yung ating nakagawian na doon natin ginagawa yung ating pagdiriwang sa ating church building doon sa bayan. Dahil tayo po ay iisa. Iisa ang ating iglesia. Hindi natin ipinagdiriwang ang pagkatatag ng building doon. Hindi rin ang building dito, kundi ng faithfulness po ng ating Panginoon. Kaya ang atin pong sama-samang pagdiriwang ay dito natin gagawin alas 9 ng umaga. Ano po? Ang atin pong tagapagsalita dyan ay ang hardinero. Ano po? Siguro lagi kayo nakikinig sa Hardin ng Panalangin, si Reverend Joey Umali. At syempre po, dahil sama-sama tayo nagse-celebrate, mag-celebrate din tayo doon sa ating church building naman sa bayan. Alas 5 po ng hapon. Ayan. Ang atin naman po tagapagsalita doon, classmate po ni Pastor Alan to eh. Medyo lamang daw ng konti si Pastor Alan kasi medyo yung kulay, ano. Si Reverend Dr. Menre Mendilio, ayan po. Kaya wag po kayong mawawala dito at saka doon sa bayan, di ba? So patuloy po natin yang i-celebrate. Ano po? At kahapon po ay ginawa din yung sports fest. Bagamat ang ilang po sa atin ay hindi nakapunta doon, pero sila po ay nagsakatuparan ng ating sports fest. Ayan. So patuloy po natin yung ipag-anyaya at ipahayag po natin na ang Taytay United Methodist Church ay iisa. Ano po? I-break natin. Kasi alam nyo, pag nadistino kayo sa Taytay, laging tanong, saan po kayo? Sa bayan? Sa dulo? Iisa lang po. Ako, personally, pag akong tinatanong, sinasabi ko, iisa lang po ang administration noon. 2 lang po ang church building. Pero ang Taytay United Methodist Church ay iisa. Ayun po. So, yun ang ating, yung mga nagsasabi na, aba, 2 ba kayo? Hindi, iisa kami. Kaya, imbitahan natin sila. At makita po nila yung ating gagawing pagdiriwang. Gayun din po, ating patuloy na suportahan mamaya, may magte-testimony ulit sa atin doon sa ginagawa ng Panginoon sa Evangelism Explosion. Ito po ay sa batch 5 na, sa June 18 po magsisimula na. Kaya yung pang hindi nakakapag-enroll, limited lang po yan for 20 persons lang. Kaya inyo pong bilisan ang pagpapa-enroll para tayo po ay makasama dito. Gayon din, ang atin pong eskwelahan ay patuloy na nawagan para po sa isang computer teacher. Ayan. So atin pong
patuloy niyang ating suportahan. Ganun yung isang school administrative officer. Ayan. So ipanalangin po natin sila na makakuha po sila ng ating mga kapatid na magiging kabahagi nito. Dahil bukas po ay pagpapasimula na ng klase. Gayon din, tayo po ngayon ay naka-livestream, kaya yung mga kapatid po natin, lalo yung mga nasa ibayang dagat, atin pong patuloy silang ayayahan na tayo po ay bisitahin sa ating Facebook, www.facebook.com/taytayumc. At pwede tayong ipollow sa Twitter, www.twitter.com/theumcoftaytay. At pwede po tayong makatch live sa www.Ustream TV channel Taytay UMC. At pwede rin silang mag-email sa atin. Doon po sa ating communication at taytayumc.org. Ayan, di ba? Tayo po ay hindi na tayo nahuli at sila ay makakabalita na rin sa atin. Kaya patuloy po natin yung sabihin sa kanila. At syempre, kung sila naman po, yung ating mga kapatid na sa ibayong dagat, ay may gusto din pagsuporta. Lalo sa ating mga gawain, di ba? Ay pwede rin po silang magpadala. Tayo po ay nagpapasalamat ngayon pa lamang sa kanila pong pagsuportang gagawin. So yan po ang ating mga pahayag. At tayo ay patuloy na bumabati naman sa ating mga kapatid na magdiriwang ng anniversary ng kasal at syempre ng kanilang mga kaarawan. Hindi man po kayo nabati. Ano po? Hindi natalangin yung pangalan, ipagpaumanhin po ninyo, pero kayo po ay tinatawagan din kung kayo magdiriwang. Ngayong araw pong ito ay kaarawan ng ating mga kapatid, Lourdes Paz, Brother Joel Santos. Sa 4 po, o sa araw ng bukas, ang ating mga kapatid, Katrina Elaine Cruz, Maria Milagros Esguerra, Cesar Benaventura. Sa 5 po, ang ating mga kapatid, Emerson Santos, Wendell Crisostomo, Marjorie May Loyola, Melanie Pareja, Haniel Mark Arion, Cassandra May Yap, Rosita Libramonte, Cassandra Dineros, Belinda Ramos, Jamay Magracia, Joel De Leon. Sa 6 po ang ating mga kapatid, Alejandro Cortez. Happy birthday. Alicia Del Rosario, Carmelita Basenga, Joshua Kwan, Joy Lodronio, Ruth Abelion, Oliver Asuncion, Ashley De Leon, Carl Lester Calamyong. Sa 7 ang ating mga kapatid, Diane Carol Cunanan, Margel Melissa Odarbe, Eduardo Lagarde, Roberto Cabangan, Patricia Isabel Unicruz, Ligaya Clemente, Rosalinda Ribostilio, Dayan Casi. Sa 8 po, ang ating mga kapatid, Michael Roy Cruz. Happy birthday. Sa 9, Haniel Caitlin Talag, Verinia Pabia. Ayan. Ang mga magdiriwang na anniversary ng kasal. Sa araw po ng bukas, ang ating mga kapatid, Randy and Maricel San Juan. 6, ang ating mga kapatid, Fred, Ellie, and Anjanette Gonzaga. Sa 8, ang ating mga kapatid, Martin and Araceli Aikar. Yun po ang ating mga magdiriwang. Kung kayo po ay narito, kayo po inaya lumapit habang inaawit natin ang kalakip ng awitin at inaya po magsitayo ang kapulungan. Awitan po natin sila. Kung mayroon lamang kung sasibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon na
Wagas na pagsinta iyong dinggin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa paghalon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sabahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Sige po, tayo manalangin. Hindi man nakalapit yung ating mga kapatid. Tayo manalangin, o aming Diyos na pinagmumula ng buhay at kaganapan ito. Nakikigalak po kami sa pagdiriwang ng kaarawan, ng buhay, anniversary ng kasal ng aming mga kapatid. Ang dalangin namin, Panginoon, patuloy nilang maranasan ang iyong pagpapala. Hindi lamang po sa kalagayang pisikal, kundi sa kalagayan din pong espiritual. Sila'y patuloy na magsipaglago sa pananampalataya sa inyo. Patuloy na may alay po sa inyo ang buhay na ito, gaya ng aming awit. O Lord, maging sila po sa kanilang mga pangangailangan, patuloy niyo pong ipagkakaloob. At dalangin din namin sila magdiriwang na anniversary ng kasal, ang iyo pong pag-ibig ang laging maging buklod ng kanilang buhay pagsasama upang lalong higit sa pagtatagal nito, ito po'y lalong higit na maging matamis at patuloy pong maging matibay. Pagpalain mo po ang sambahayan na kanilang patuloy na itinatayo. Ang lahat po ng ito'y aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Narito aming Diyos ang kapahingahan ng mga anak. Kunin niyo ang bawat halaga nito at patuloy na magamit sa lalong ikalalago ng iyong gawain, maging ng iyong mga paggawain. At sa lahat po ng ito, patuloy kayong maluwalhati at maparangalan. At pagpalain niyo din mong patuloy ang buhay, kabuhayan, anumang tinatangkilik ng bawat isang iyong mga anak. At patuloy pong may kagalakang makatugon sa bawat panawagan ng pagkakaloob. Ang lahat po ng ito'y aming panalangin may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa banal na aklat, mula sa Lumang Tipan sa aklat ng Isaias, Kabanata 6, mga talatang 1 hanggang 8. Noong taon na namatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, "Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat." Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, "Ngayong naidampinas ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan." At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, "Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?" Sumagot ako, "Narito po ako ang inyong isugo." Para sa pagbasa sa epistula, makipagbukas po kayo sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, mga talatang 12 hanggang 17. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ang likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasasama niya sa kaniyang kaluwalhatian. Hinayaan po magsitayo ang bawat isa para sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 17. At gawin nating sagutan ang pagbasa nito. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak ng muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay panganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos." Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip
ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po bang mangyari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, ka pa naman sa Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mga umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas sa mga ito sa pamagitan niya. Ito ang salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin, pinagpala ang kanyang pangalan. Tayo po'y makakaupo na. Stars in every galaxy. What shame he suffered, oh what agony! And then the dead he died, for sinners crucified. What praise is
Lord, greater than all the sin of man, and his feeling of all poor. What grace is this that brought my Savior down, that made him live his glorious throne and crown? The one who made the earth, the sky, and sea, who put the stars in every galaxy. What shame he suffered, oh, what agony! And then the death he died, for sinners crucified. What grace is this? What motherhood O kamangha-manghang biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay medyo natagalan po doon sa bayan yung ating speaker. Ngayon po ay pakinggan muna natin ang ginawa ng Diyos sa buhay ng ating isang kapatid, ang ating kapatid na Amy. At siya po ay magpapahayag sa atin ng kabutihan at biyaya ng ating Diyos. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Amy Cruz Singson. Ako po ay, karamihan po ang tawag sa akin ay Kathy. Isa po ako sa 16 graduates po ng Batch 4 ng Evangelism Explosion. Masasabi ko po na napaka-blessed ko po na napasali ako dito. Dahil po ngayon, bukod sa pagiging wife and mother of 3, sa pamamagitan po ng EE, ako po ngayon ay isa ng sundalo ng Diyos. Amen. Ang Evangelism Explosion po ay isang training program ng ating church. Actually, it's po itong worldwide ministry upang sanayin ang mga Kristiyanong katulad natin na mag-share po sa iba tungkol sa gospel at maghikayat ng mga kaluluwa patungo kay Jesucristo at sa regalo niyang buhay na walang hanggan. We plant the spiritual seed by sharing to others Jesus and and the good news of salvation. Nung pong una kong marinig ang tungkol sa Evangelism Explosion or EE, talaga pong nakaramdam ako na mukhang ito na yung tawag sa akin ng ating Panginoon. Dahil po sa mga experiences ko sa buhay and sa kabutihang loob ng Diyos sa akin, naisip ko na ayoko na po yung nakaupo lang ako at nakikinig sa Kanyang salita. Gusto ko na pong tumayo at umaksyon at mag-serve sa Kanya. However, gusto ko rin pong matuto kung paano ba dapat mag-share sa iba tungkol kay Jesus na hindi ako nag-aalangan or parang hindi ako at a loss for words. Kaya po tamang-tama talaga itong Evangelism Explosion dahil po
dito tinuruan kami ng tamang pamamaraan kung paano mag-share sa iba tungkol kay Jesus. Kaya po gustong-gusto ko tong iing to. Pero po, despite my desire na sumali, nung una po ay nagkaroon din po ako ng konting mga hesitations. Dahil po,